Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin yung December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Energy reading ha. Asan na yun? General reading tayo. Kunin mo lang sa'yo. Asan na yun? At itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan mo nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran, nasa sa inyong desisyon pa rin ito. Gawin yung guide, yung mga warning sign dito na pwedeng lumabas dahil makakatulong ito sa inyo para magkaroon ng positivity in life. Dahil hindi mangyayari ang positive kung hindi nyo alam ang mga dapat iwasan. Okay? Kung hindi nyo gusto na makarinig ng mga warning sign o sa tingin nyo this is a negative, hindi ako yung tao na yun. Kasi ako sinasabi ko talaga kung ano sinasabi ng baraha. Kasi, yun ang sinasabi na para gusto niya kayong protektahan. Kung ayaw nyo, sorry. Kayo pa rin ang masusunod dyan. It's your life. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo to energy ha, kasi sa dami ng energy nyo sa mundo, imposible ang lahat. Okay, opportunities are waiting for you. May naghihintay na opportunity para sa maaaring bagong trabaho, relasyon, or mga bagong idea, o mga bagong creativity, or passion. Yan. Kung ano man yung opportunity na yan. Yan. Ang nakita ko sa iyo, may mga happiness situation in life. Siyempre, may mga kakaroon ng recovery. Sa iba sa inyo, may taong papasok. Ay, iba sa inyo, may mga, ano daw kayo, isipin bagay-bagay. Yan o, siguro may mga alalahanin ka. Ganyan. Ng mga bagay-bagay, isipin, magiging malalim ang pag-isip, ganyan. Siyempre, may mga happiness and well-being by December. Ay, kasi nga, di ba, mag-birthday ka, baka yun. Kasi may mga happiness, ibig sabihin, birthday, celebration, yan. O kung makakaramdam ka ng happiness, ganyan. And also, may mga recovery and hope situation. This December, uy, chain of event that will affect your life. Kung ano man ito, na you still in the chain situation, siguro, this is a time na huwag kang mawawalan ng pag-asa and sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo yung desisyon kasi may maghihintay naman sa iyo. Bagong simula ito, no? Itong door na to. Ito yung bagong simula ng pag-asa sa buhay mo. Kumbaga, you need to release kung ano mga bagay na nakapagpapachain pa sa iyo. Yan. Or ano mga event, no? Ako nakaka-apekto sa iyo by this December, siguro is you need to release. Siguro pagka dito is siguro overwork or pagod, yan makakaramdam ka ng ganyan. Pag-aalala, worrying, kasi titingnan mo siya, di ba? O kaya may mga unfinished business. Ayaw nga no, model ko eh. Ayun nga, hindi nga ako nagkamali. Yan, forest, model, and unclear thinking. Kasi magulo, no? Ang dami mong iisipin. By December. Yan, iisipin, aalalahanin, ganyan. Sana hindi to gusot. Sa nakita ko dito. Yan, yung mga unclear thinking situation. Walang katiyakan, ano? Disappointment in some affair. Pwede magkaroon ka ng disappointment, pwedeng kasama sa trabaho, karelasyon, o kaya sa mga bagay na goal mo sa buhay mo, ganyan. Tingnan mo dito, scissor, di ba? You need to cut it. Ibig sabihin, hindi mo nga makakat tong si chain kasi matigas yan, di ba? Pero yung mga pwedeng ikat na. Kung hindi mo makat tong si chain, siguro it's time to decide to change your decision making. Pwedeng ganun kasi mahirap naman talaga ikat si chain, di ba? Yung mga mahirap na sitwasyon ay change of decision yun. Yun na nakita ko dito. Or change of strategy or resetting, mga ganyan situation. O yung mga dapat na ikat na yan. By this December, magkakaroon ka ng disappointment. Kung kanino man yan. Pwedeng sa sarili mo. Pwedeng sa ibang tao. Or pwede ibang tao magkakaroon ng disappointment. Pwedeng sa mga iniisip mo, di ba? Kumaga, marami kang gustong gawin, marami kang gustong kahilingan, o marami kang gustong aksyonan, pero hindi mo magawa. Pwede ka ma-disappoint sa sarili mo. Isa rin yun. Huwag lang sa iba.
Mountain, major challenge to overcome. Andito na yun, pag-iisip ng mga bagay-bagay because of the blockage and obstacle into your life. Siyempre, yung mga major challenge is don't give up. No, sinasabi nga dito, release, and ma-overcome mo yan. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa ka dito kasi si Sun. Huwag ka rin mag-overthink ka. New home, new attitude. Nandito yung sitwasyon na maaring yan, magkakaroon ka ng mga paglilinis, may mga itatapon ka na hindi kailangan, o kaya magpapagawa ka ng bahay, o lilipat ka ng bahay, o you're thinking about new home, thinking about new situation, ganyan, trabaho man yan, yun na nakita ko dito, o may mga pagbabagong mangyayari sa loob ng tahanan, sa loob ng relasyon, sa loob ng pamilya. Yan. O, pwedeng halimbawa, ano yung mga pagbabago? Pwedeng may maglilipat ang bahay, pwedeng gano'n. O maybe pwedeng sa trabaho, ganun din. Pwedeng, maybe someone's cutting you, or you cut this person, pwedeng ganun. Ako nakikita. Pero you still in chain dun sa bagay na yun, o sa sitwasyon na yun. Pwedeng ganun. Kung ano man yung new home and new attitude situation mo, ha? Uy, do not back down from opposite. Okay. Sa iba sa inyo, may related ka kay Taurus. And then, yun nga, pilit kang nagpapakatatag, pilit kang binibigay mo yung lakas ng loob mo, katapangan, tibay, katatagan. You show your strengths talaga in front sa ibang tao. Pero kung tutuusin dito, eto ka. Eto ka. No? You feel pain, magulo yung isip mo, marami kang iniisip. Or pwedeng busy ka rin, no? Kasi andito si Forest, ganyan. Maring busy ka rin, may mga bagay ka na mga bagong gagawin, may mga bagay ka na bagong aaksyonan. Kaya sa iba sa inyo, busy or maraming gugulo sa isip mo. May mga ganon. You show your strengths in front of others. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Handun din yung nilalabanan mo yung sarili mo. Yan. Nya, pareho dun na. Okay. Oy, ingat ka kasi is magkakaroon. Pwedeng ikaw, someone is magpipretend. O you pretend yourself in a situation kasi andito ka. Diba? May tao rin na magkakaroon ng deception, pangloloko, pangliling lang, pandaraya. Sinabi ni Mama Sama, someone is wearing a mask. May tao na magiging moody, tao na pag nakatalikod, iba na pala yung sinasabi sa'yo. Yan, ingat ka na lang sa kanila, sa nakikita ko dito. Pwede sila pwede itong tao na to or mga tao na makapagbigay sa iyo ng chain. Diba? Or itong scissor. Yan, o kaya sa mga bago makikilala mo, kasi andito rin si new home and new attitude, mga bagong tao makakasalamuha, makikilala, ganyan. Or mararamdaman mo yung tao na yon na may something sa kanya. Diba? Hindi pa siya, kung baba, para makikita mo lang siya na, parang nababasa mo na siya, na ganun siya. Pwedeng ganun. And readiness. Yeah, meron kang na by December, may mga paghahanda na magaganap. May mga paghahanda, may mga i-arrange situation by this December. Yan, maaring ganun. Maaring marami ka nang magiging busy nga iba o may mga sitwasyon. Baka pupunta ka sa city. Ganyan. O may mga lakad, sitwasyon. Basta may mga pagpiprepare. Kung ano mang preparation na gagawin mo or pag-arrange ng mga bagay-bagay, pwede sa trabaho, sa relasyon, or any aspect of your life. Live, learn, experience, training, development. Yan, may mga sitwasyon na this December is may mga aaralin ka, pag-iisipan na aralin siya sa atin. Yan, may mga new experience in life, pwedeng ganun, no? Kasi andun si Broom, may mga sabi paghahanda at may mga pagtitrain na situation. Halimbawa, may ititrain ka or ikaw magtitrain ka ng mga bagong pag-aaralan mo, bagong sitwasyon mo sa buhay, ganyan. May mga i-develop sa iba, yung ganyan. Kung saan man yan. O yung ganda o golo. Okay, sa December, ang nakita ko dito, mukhang nakaplano ka na no? Dito sa pagtingin ko dito, parang there's a plan, situation happen, ka na gagawin this December, parang you know your goal and you know your target by this December. And syempre, kumbaga you know your destination. Halimbawa, it comes to sa readiness, diba? Magpe-prepare ka kasi alam mo na may lakad ka, alam mo, may i-develop ka kasi alam mo na magiging maganda ito, yung mga ganon.
O kaya alam mo kasi na hindi magiging maganda, kaya i-develop mo siya, i-change mo siya ng strategy or idea, pwedeng ganun. Or there's a goal, no? Ako nakikita sa iyo, may mga goal situation ka na prepare ka na or a-actionan mo na this December, pwedeng ganon. And you know your purpose, may mga expectation situation na goal ka na gagawin this December. Yan ang nakikita ko dito. May magtatapos sa buhay mo. Pero may pagbabago or may beginning situation, anak, ang bilis, oh. Nakita niyo yun? Ay, hindi pala. Dito siya, gumano siyang bigla, oh. Parang may mga daw, may mga makakasakit sa'yo. Ay, kasi dito rin pala sa disappointment siya kasi siya. Yan, may mga ganon. May mga harm situation and siguro makakaramdam ka. Yung ba dito siguro may mga mararamdaman ka? Yan. It's more on intuition, malakas yung intuition mo, or may mga mararamdaman ka na hindi mo naramdaman. Yung mga invisible situation na mumu, ganyan. Kung ano man yan, tingnan natin energy mo. Energy niya. Ano yan, universe? Energy niya. Baka ba? Hindi maganda. Diba? Natawa ako dito. Okay, energy mo. Amo ka naman okay. Ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, sakit ng balikat ko, mas alagaan mo daw yung sarili mo. Or you need to take care of yourself, no? Sa nakita ko dito. Kasi, you feel burden, pwedeng pagod siya talaga, or magkakasakit ka. Ganyan. May mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, throat, or baari hindi ka pa talaga gumagaling, no? O kaya, basta mag-relax lang kayo, no? Kung galing ka sa lagnat, galing ka sa hindi magandang situation, masabaan mo pa yung pahinga. Yun nga lang, wala kang sahod. O kaya, lang, alagaan mo more yung sarili mo. Uminom ka ng mga vitamins, ganyan. Uminom ka ng mga warm water, na may kalamansi or may lemon man yan, o kaya pagka makati-kati yung lalamunan mo, yung maligamgam na tubig, tas may asin, magmumug ka. Yun ang ginagawa ko minsan pag kumakati lalamunan ko. Then minsan kapag yung alam mo yung mabigat yung pakaramdam, yung gaano yung sipon ko, ang ginagawa ko, nagpapakulo talaga ako ng tubig. Tapos, lalagyan ko siya ng Vicks. Tapos, may kumot ako. Magkukulob ako doon sa loob ng kumot ng mga 1 hour, hanggang sa mawala yung usok ng tubig. Ganon ginagawa ko araw-araw. And then, gumagaling talaga ako. Alam mo, ganun lang. Ewan ko kung sa inyo, kasi sa namin, ganun eh. Ganon ginagawa ko. Tsaka nakita ko lang kasi yun. Nakita ko lang sa mga ninuno ko. Alam mo yun? Then, na-adapt ko siya dito sa Japan. Kasi siyempre, alam mo yun, ang lamig-lamig na nga, lalabas ka pa para magpa-doktor. Alam mo yun. Dapat si ate. Yan, ingat kayo, no? Yan na nakikita ko sa'yo dito. And then also, yung energy mo is may mga responsibilidad ka raw na gagawin. This December, yan, may mga responsibility na gagawin ka raw. Ganyan. Sa mga taong mahalaga sa buhay mo o mahalaga sa'yo, pwedeng sa trabaho mo, sa business mo, sa mga mahal mo sa buhay, o sa pera mo, o sa mga trabaho, ganyan. Parating kay Capricorn. May bibigyan ka ng effort this December. Parating? Ano yun, universe? Okay. Okay, parating sa'yo. Ano sa'yo Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, meron kang sitwasyon, kasi andito rin siya, meron kang sitwasyon na hindi ka magiging sigurado.
by this December. Halimbawa, may lakad ka, may lalakarin ka, pero halimbawa this week, hindi mo sigurado kung sa Monday ba, sa Tuesday ba, sa Thursday ba, o sa next week pa, parang gano'n. May mga sitwasyon na hindi ka sigurado by this week, ay by December pala. Yan na nakikita ko, may mga sitwasyon daw na gano'n. Maaaring mga uumpisahan ka, gagawin, o actionan, o didesisyonan. Hindi siya sure eh. And then also, sa iba sa inyo, parating sa inyo is may konti lang na madidelay sa ibang aspeto ng buhay mo. May i-delay ka or may madidelay. Ganon. And then also, sa iba sa inyo is may kakaroon ng mga unfinished business. May tao na may tao na babalik, may taong gustong bumalik. Yun ang nakikita ko dito. May taong gustong bumalik. Hindi ko alam kung ikaw or someone sa'yo, may taong gustong bumalik. And then parating din sa'yo, ang sabi kasi dito, kung nagkaroon ng mga stressful situation, anxiety situation sa buhay mo in the past, this time daw is hindi man siya ganun po 100% na clear itong sitwasyon na to na magkakaroon ka ng kapayapaan, katahimikan, or mawawalan ka na totally ng mga pag-aalala sa buhay. Hindi siya 100%, siguro nasa 20% lang, ganyan. O kaya yung 20% nag-aalala ka. O kaya yung 80% yun yung pag-aalala. Vice versa, yan. May pag-aalala pa rin kahit papaano. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yun. Pero hindi match talaga siya. And then parating din sa'yo, may tao na mag-open up sa'yo. Or ikaw ang mag-open up sa'yo. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pag-uusap nito, no? Sa nakikita ko dito. Itong tao na to is maaring loyal to sa'yo. Ang nakikita ko dito. May aso kayo? May nakita kong aso. Itong tao to loyal to sa'yo or ikaw ang loyal sa kanya. Yun. May tao, there's an open up situation. Mag-open up ng sitwasyon, o na nangyari sa'yo, ganito, ganyan. Pwede gano'n. Any situation of open up. Yan, may mag-open up sa'yo. Chotomate, anak. And then also, may tao dito na magdadalawang isip ka kung magtitiwala ka ba sa kanya or hindi. Yan. Or siya sa'yo. Kasi may konting pag-aalala. Sitwasyon ako nakikita. Anak, baba, dito ka sa yun. Meron din paghihigpit, ako nakikita. Pwedeng may tao na hihigpitan mo o sasabihan mo siya ng medyo konting paghihigpit, no? Or siya sa'yo. May paghihigpit. Yun na nakikita ko. Meron din ako nakikita na medyo may kakaroon ka ng mental trap by this December. Siguro mental trap of lang kasi parang thinking of negativity, worrying, maaaring ganun. Hindi siya full of pero medyo may ganun. May tao na may unfinished business, Ano dapat na iwasan, universe? So, Okay, dapat mong iwasan. Okay. Dapat mong iwasan, syempre, yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Yung pagdudahan yung kakayahan mo, ganyan. Pagdudahan yung kakayahan ng mga mahal mo sa buhay, ng anak mo, ng karelasyon mo, kapatid mo, kung sino man yung person connected sa'yo. Iwasan mo yung insecurity o yung kawalan ng tibay ng loob, ganyan. Yung panghinaan ka ng loob, yung lack of confidence ka. And syempre, iwasan mo yung ma-stagnant ka. Iwasan mo yung mas more na hindi mo maintindihan yung mga bagay-bagay na pwedeng nagaganap o mangyayari sa'yo by this December. Ganyan. Mas more ka daw, alam ko naman na matured ka, mas more pa
no, ang sinasabi dito. And iwasan mo, moody type o yung mga drama. Alam ko naman na ayaw mo ng dramatic situation, no, yan. O yung mga taong madrama, ganyan. Yan, iwas-iwas na lang din. Malungkot, iwasan mo. Masad and depressed, iwasan mo. O yung mga pag-aalala. Ako nakikita, iwasan mo. Yung mahalin at pahalagahan din yung sarili mo, ganyan. Mahalin at pahalagahan yung mga taong mahalaga sa'yo, mahal mo, ganyan. Yun. Tsaka iwasan mo yung hindi ka, makapag-focus. No, iwasan hindi ka makapag-focus, maging maiksi ang pasensya mo, iwasan mo yun. Iwasan mo, kasi you need to control yourself din, in some aspect of your life. Hindi na kinakailangan ito. Halimbawa, ano ba yung pwedeng control? Pwedeng sa pagsasalita, pwede sa iniinom, kinakain, sa trabaho, kapag pagod ka, magpahinga ka, pwedeng ganun. Yan, you need to control yourself in some aspect of your life. Makinig ka rin daw sa payo ng ibang tao or opinion ng ibang tao. Chotomate, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, overthinking, iwasan mo. Pamilya. Chotomate, anak. Anak ko ganyan, pag maingay na siya kapag nagtatawag na siya na tulugan na, ganyan. Nag-iingay na siya. When it comes sa love, aba, sa iba dito, kasamaan mo ito sa trabaho. Pero may cups eh. Iba dito, kasamaan mo sa trabaho or a person who's connected sa'yo. Yun ang nakita ko. Okay, when it comes sa love, sa mga single, may tao ka na makikilala. May tao kang mamimit. Mamimit mo siya, maaring mamimit mo siya because of the travel. Pwedeng halimbawa, umalis ka, malayo man, malapit yan. Mamimit mo daw itong tao na to. Yun. Or may distance. Pwedeng nasa ibang bansa ito o nasa malayong probinsya o nasa province. Mamimit mo itong tao na to. Mapagmahal tong tao na to. Very care, mapagmahal. Pero nakikita ko sa kanya medyo, stressful. Kumbaga, siguro lang siya. Ano ba to? Mahilig magmuni-muni o palaisip itong tao na to. Sa nakikita ko sa kanya. Kung kayo's nagkahiwalay naman itong tao na to, sa mga nagkahiwalay kasi, nandito kayo sa point na, yes, nagkaroon ng third party, o naging sneaky, nagsinungaling siya, naging dishonest, nagtaksil, talaga siya sa'yo, nagkaroon ng pag-aaway, nilinglang ka, diba? Yun. Vice versa, no, pointed na yun, wala pang alam mo dito, kaya vice versa, huwag niyong isipin na kayo to. Yun ang nakikita ko dito, no? Pero isa sa inyo, they give an effort and hard work in this relationship, pero dumating na lang yung point na nagkaroon ng mga dissatisfaction or rejection. Isa sa inyo ka talagang nahanda sa point na bakit ganun, bakit ganyan? Nagkakaroon ng mga self-questioning when it comes sa sarili na ano nangyari, bakit ganun, bakit hindi ko napansin, bakit ano ba yung, hindi ba ako naging mahalaga, ganyan. Binigay ko naman yung effort ko, yung hard work ko, akala ko akala ko magkakaroon pa ng development, pero hindi na pala. Yun na doon sa point na yun, isa sa inyo ganun yung thinking. Kasi may pag-alis din ako nakikita dito. Yung isa pa rin, syempre, is still thinking of you, no? Magkakaroon, dito kasi may lumayo, kasi sabi niya napagod. Pero nahandi siya napagod siya, pero there's a new beginning of life. Pero nakakahatak pa rin siya, o nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Kumbaga, either nababangungot siya, or, ano yun? Ano yung Tagalog nun? Ginagaba na dun sa point na yun. Ikaw ito or siya, vice versa. Kung kayo naman is in relationship, isa kasi sa inyo, medyo malihim, no? Sana walang third party sa iba. Siyempre sa iba dito, may pagtataksil, no? Kung alam niyo naman sa sarili niyo na walang pagtataksil, ito, unahin ko muna yung walang pagtataksil. Sa mga walang pagtataksil at walang third party, isa sa inyo kasi is, ang nakikita ko is hindi siya showy Hindi siya showy. Hindi siya ganun ka-showy. Kumbaga, siguro may mga sitwasyon na hina-hide niya sa'yo. Minsan siguro, nagkakaroon siya ng
pagka-boring or gusto lang niya talaga ng alone time, pwedeng gano'n, ikaw or siya to, gano'n sa relationship. Pero ginibigay niyo naman yung effort and hard work niyo dito sa relationship kahit papaano. Sa mga walang third party ha, yun nga lang, may mga time talaga hindi maaasahan yun, di ba? Na magkakaroon ka talaga ng dissatisfaction sa kanya or siya sa'yo. Ano yun eh, natural yun sa relationship yun. Maaring this time or this December magkakaroon kayo ng gano'n. Magkakaroon ng mga dissatisfaction at magkakaroon ng mga self-questioning sa relasyon. Ano? Maaring didibdibin mo lang yung questioning na yun. Bakit talaga ganito no karelasyon ko? Ganito na lang siya palagi, ganyan-ganyan yan. Ano kailan kaya kayo magkikita? Pwedeng gano'n kung lalo na kung LDR kayo, di ba? Or magkalayo kayo. O kaya pa magkasama kayo. Ano kaya iniisip ng karelasyon ko na? Nandun sa point na yan. Magkakaroon mga self-questioning. Yun ang nakikita ko dito. Isa sa inyo pagod eh. Pero may mga lakad ako nakikita na gagawin niya by this December. So, sa travel, malayo man o malapit dito sa inyo, no? Yan. And then, syempre, sa mga may third party, kasi, sabi niya kasi dito, kasi hindi siya kasi sinungaling eh, no? Yan, may pagtataksil, cheating, betrayal, maaaring magkaroon ka ng conflict kasi hindi daw siya masaya. Sabi niya, meron siyang sinasabi na ibang tao dito. Sinasabi siya na pagod na siya. Or ikaw ito sa kanya. Pwedeng pagod siya sa trabaho niya or pagod ka na sa kanya dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling niya. Pwedeng ganun. May sikreto to. Tingnan natin ang money mo. Sandali anak! Money. Okay. Okay, when it comes sa money mo. Okay. Sa money mo, nagkakaroon naman kahit paano ng pagpaplano, no, sa money mo. Kumbaga is, nandun ka na sa thinking of, ano ba to? Paggastos ng pera mo na may purpose. Yun ang nakikita ko. Pilit mong pinaglalaban yung sarili mo na magkaroon ng development or improvement pagdating sa pera mo. Nandun ka sa point na yun. At magiging maganda ba siya? Sa nakikita ko dito as long as you give an effort and hard work and focus and commit dun sa trabaho mo, dun sa pag-iipon to improve, sa mga purpose mo, at hindi ka nagiging pasaway, yes. Kasi ang nakita ko sa'yo dito, Capricorn, you are magnetic. No, magnetic ka pagdating sa pera. Kumbaga, may mga point na talaga na kailangan mo i-push, no? I-push pa. Yun. Pero make a plan and push kasi magnetic ang nakikita ko sa'yo. Dito, napla kasi king ka, Diba? Yun. Kung ano yung tinabaho mo, yun ang marireceive mo. Pero, ang iba sa inyo is nakita ko, you are magnetic. You are the king. No? Kasi you know how to control yourself when it comes to money. Yun. Leader ba kayo? Kasi iba dito para nakita ko you are a leader o may mga pinamumunuan kayo. Pwede you are a boss or sa trabaho may mga nililid. Advice. Ang dumate. Ay! Ano yung chancho dumate ko dasay? Anak ko, ingay, di ba? Nagtatawag na siya. Mami, ang tagal-tagal mo! May mga doubt sa sarili. May mga doubt situation. Bakit may doubt ka? Okay. Hindi ko muna advice. Okay. Sa iba sinyo may mga doubt kayo. Ibig sabihin is, siguro doubt with an action. Pwedeng ganun. Doubt kung mag-uumpisa ka ba o may actionan ka o may mga tatahakin, mga ganyan. Lalakarin, pwedeng ganun. Magkakaroon ng mga getting together. Pwedeng getting together ng close relationship, pwedeng family unity, reunion, may mga surprise parties, event, pwedeng ganun. Or may mga happiness enjoyment, pwedeng celebration, pwedeng ganun sa iba. Or may isusurprise ka, basta may ganun. Or coming home, also, uwi ka ba ng Pilipinas, probinsya,
kalapit baryo o may darating papunta sa'yo, pwedeng ganon. Ako nakikita sa iyo. Also, is there's a decision making to make. Ako na nakikita sa iyo, but it's up to you to make it happen. Halimbawa, gusto mo, kasi may mga undecided situation. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho, kaso hindi ka makapag-desisyon kasi iniisip mo yung you're stable na dun sa trabaho mo. Diba? Iniisip mo yung pamilya mo pag nawalan ka ng trabaho at hindi ka baka may mga thinking of negativity kasi. Ganon, di ba? What if, may mga ganon. Ganon na nakikita ko sa iyo dito. Pero iba sa inyo is, meron kayo na pagtahak ng bagong direksyon sa buhay, pero nasa sayo daw yon ang nakita ko. Kasi iba dito, nagja-jungling pa kayo, no? Yun. Ang nakikita ko dito. And then also, when it comes to advice. When it comes to advice is, you need to focus to a new opportunity of life. May mga sitwasyon na need to end. May mga sitwasyon na kailangan ng umpisahan or decision making. Sinasabi rin dito, think positive, kailangan ng positive motion, focus to your idea, success to move forward, be creative, and start a fresh start, beginning. Kahit mga change of decision, pwedeng ganun, no? Ang nakikita ko dito. And syempre, huwag ka mawawala ng pag-asa. Always trust your intuition and be adventurous, take it action, and isipin mo palagi na magkaroon ka ng level up palagi. Or you need to innovate yourself in any situation in life, no? Try to make it balance, control, sinasabi rin dito. And syempre sinasabi rin na you need to put a guard in yourself, or you putting your guard in yourself, and don't give up. Tandaan mo palagi, kapag you are the survivor, keep fighting, magbigay ka ng effort and hard work, or magpursige ka talaga sa mga bagay-bagay in life. Yes, alam ko na there's a deep wound or there's a battle happen in the past situation, and this is a time na need mo talagang mag-decision making. Kumaga, yung chain and scissor, and be a broom. Huwag yung forest at huwag yung mountain. May magtatapos sa buhay mo. Arigato namaste. God bless.